Pinagmamalaki niyo sa akin. Alam niyo po ba na usap-usapan kayo sa barangay ngayon? Abay, kinakawawa raw po kayo ni Tonyo. Ay! Sanay, di na lang kami nanay ko! Bobo! Ba't naman ho kayo pumapayag ng ganun? Punta ako dito dahil nakarating sa akin yung balita, yung mga pagdadrama nyo sa kapitbahay. Wala ka na talagang galang. Ano, bakit mo ginaganyan ang sarili mong ina? Oh, kawawa ka naman. Ay! Ang kapal ng mukha niya! Aray! Tama na! Ilan yung ginawa niyo sa ina ninyo? Mga walang hiya kayo! Ito na ang order nyo. Yan. Oy, nasaan yung sisig? May sisig ho ba? Ano ba naman yan? Ulyanin ka na ba? Bakit ako kasi tanda-tanda mo na nagtatrabaho ka pa? Ay naku, inulit ko naman ho yung order nyo kanina eh. Kami ba may kasalanan ngayon? Alam mo, nawalan na ako ng gana kumain. Tara, balis na tayo dito. Ay naku, wag ho. Gagawin ko. Hindi ho, huwag kayo umalis. Huwag kayo umalis. Please naman ho. Ano ba naman yan? Pera na, pinalayas niyo pa. Pumasok nga kayo dito sa loob. Ano? Eh, nagpapaliwanag naman ho kasi ako eh. Kaya lang biglang umalis. Hindi na uulit. Halika nga dito. Aray ko, nasasaktan at masakit to. Umalis ka na at huwag kang makabalik-balik dito. Huwag naman ho, nakikiusap ako. Kailangan ko ng trabaho. Hindi kita kailangan dito. Kaya lumayas ka na bago pa kita ipadampot sa barangay. Layas! Layas! Uy, santa. Ito. Anak, kain na. Ay. Ano to? Ito ba yung tawag niyong pagkain? Nay, kaya ako umuwi kasi akala ko nagluto kayo na masarap. Nagutom na ako, Nay! Hira naman! Lasing ka na naman ba? Sabi ko nga gutom na ako! Ay! Pasensya ka na, anak. Iyan lang ang nakayanan ko eh. Natanggal ako sa trabaho. Paano tayo ngayon? Ha? Tanga-tanga naman ba kayo kaya natanggal ka? Anak, huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Magkahanap ako ng bagong trabaho. Pero sana, ikaw, maghanap ka na rin. Pinagmamalaki niyo sa akin. Kayo may trabaho, ako wala. Di ba obligasyon na yun, di ba? Pakainin ako kasi anak na niyo ako. Ha? Gutom na ako tapos pinapailit ka pa ulo ko! Sige, magnanakaw na lang ako, lalabas na lang ako, hindi na ako maghanap ng trabaho, ha? Bobo! Nanay Lupe. Ay. Salamat ha. Alam mo naman eh, kailangan ko kasi ang pagkakakitaan eh. Kaya naglalabada ako ulit. Ano ho bang nangyari?
Alam niyo po ba na usap-usapan kayo sa barangay ngayon? Abay, kinakawawa raw po kayo ni Tonyo. Ba't naman ho kayo pumapayag ng ganun? Alam mo naman yun kung minsan lasing. Pero mabait yung anak ko na yun. Eh naku, isa pa yung panganay niyo si Melinda. Abay, hindi naman yata ako makapaniwala. Ni Singkong Duling, hindi ho kayo mabigyan. Eh kumikita naman siya sa pagmamanicure. Driver pa ng jeepney yung kanyang asawa. Ay, mano ba namang abutan ho kayo kahit pangkain man lang? Ay, Nay, maupo muna ho nga kayo. Sige, okay lang po yan. Tatapusin ko sa... Sige, upo muna ho kayo. Ay, Sana ho kasi sa edad niyong yan, hindi na ho kayo nagtatrabaho. Tingnan niyo, mukhang pagod na pagod kayo. okay. Kaya ko naman. Ay! Ito ho. Para sa inyo to. Kain mo na kayo. Uy, paborito. Salamat ha. Mainit-init pa, oh. Bagong luto po yan. Nanay Lupe, wag ho sana kayong magagalit, ha? Pero naiinis talaga ako dyan sa mga anak ninyo. Bakit ba natitiis lang ganyan ang kalagayan ng nanay nila? Ako nga, hindi nyo kamag-anak, nag-aalala sa inyo. Ay! Ayos lang po ba kayo, Nanay Lupe? Oo. Nahilo lang ako para siguro dahil sa gutom. Ay, teka ho, kukuha ko kayo na maiinom. Salamat. Ay, naku anak, mabuting dumalaw ka. Ay, anak, salamat ha, dumalaw ka kasi pwede mo ba akong sama magpa-check up? Kasi wala na akong maintenance, ayan no. Naitigilan niyo nga ako. Pumunta ako dito dahil nakarating sa akin yung balita, yung mga pagdadrama nyo sa kapitbahay. Ano ba naman yan? Ano nang iisipin sa amin ng mga kapitbahay, lalo na sa aming magkapatid? Pwede bang pahiramin mo lang ako ng pera? Sige na anak, babayaran ko rin naman agad eh. Kung makahingi naman kayo para kayo may pinatabing pera. Nangihiram ako. Hindi ako nangihingi. Kung makapagsalita kayo, parang hindi nanay ang kausap ninyo. Pwede ba? Hinaan niyo ang boses niyo. Naririnig tayo ng kapitbahay. Bakit? Kasalanan ba namin maging mahirap? Anong gagawin ko kung ang trabaho ko taga-kutkot lang ng kuko, tapos itong asawa ko driver lang? Anong maibibigay namin sa inyo? Aray! Nasasaktan ako ah! Ayan! Nagdadrama na naman kayo. Bakit ganyan kayo? Kung makapagsalita kayo, parang hindi niyo na ako inaa. Porke ba mahina na ako? Ganyan na ang trato niyo sa akin? Wala na kayong galang? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, tiniis ko lahat, Melinda. Nagtiis ako, pinag-aral kita. Pero anong ginawa mo? Nag-asawa ka agad, iniwan mo kami. At manunumbat pa kayo. Obligasyon nyo na pag-aralin nyo kami. Ikaw, sana hindi ka pabigat ngayon. Wala ka na talagang galang. Ay! Ikaw wala kang awa. Bakit mo ginaganyan ang sarili mong ina? Bakit ka nakikialam dito? Ay, bakit hindi ako makikialam? Parang wala naman kayong balak tulungan yung nanay ninyo. Oh, kawawa ka naman. Siguro nagpapauto ka dito sa nanay ko. Ay, hindi ko kailangan magpauto dahil alam ko kung sino sa inyo ang mga walang ya. Walang ya pala, ano? Ay! Walang ya ka! Tama na! Nanay Lupe! Nanay Lupe! Ano ba meron dito? Dali natin sa ospital si Nanay Lupe! Tignan yung ginawa niyo sa ina ninyo! Mga walang hiya kayo!
Te, Oh. Bibili ka? nako, paborito to ni Nanay Lupe, lalo na ang turon. Dinalaw na ba siya ng mga pasaway niyang mga anak? Nako, hindi pa nga. Papunta ako sa kanya ngayon. Pinangutang ko na yung pambayad sa ospital para makalabas na siya. Akala nga namin inatake na siya eh. Marami sa mga kapitbahay natin dito na naawa sa kanya. Naku, pakisabi ha. Salamat ka mo sa concern nila. Alam ko naman na kung kanino lalapit para sa tulong. Eh, pupuntahan ko nga yung tita ko kasi malapit kay Mayor yun eh. Ihingi namin si Nanay Lupe ng tulong sa kanya. Ay, mabuti naman kung ganun. Nang makaraos-raos si Aling Lupe. Oh, ito. Oh. Ay, wag na, hindi na. Pandagdag mo na lang yan sa pambayad sa ospital. Pakisabi magpagaling siya. Ay, thank you, te. Walang anuman. Tutuwa yun si Nanay Lupe. Kumusta mo ako sa kanya? Sige, makakarating. Thank you, ha. Sige. Halika po kayo. Ano ho ito, Mayor? Bakit ho tayo nandito? Ang bahay na to ang magiging bagong bahay mo, Aling Lupe. Ho, wala ho akong pambabayad sa bahay na ito. Tsaka, maski na renta ho, wala akong ibabayad. Wala ko kayong kailangang bayaran. Ho? At hindi lang po yun. Ito po. Ano ho ito? Naku, Mayor, ang daming pera nito ah. 100,000 piso po yan. Para makapagsimula po kayo ulit. Mayroon ka ring mini sari-sari store para kahit paano kumikita ka rin. Iingatan ko po ito. Palalaguin ko po. At tatanawin ko po malaking utang na loob ito habang ako'y nabubuhay. Tatanawin ko po utang na loob sa inyo. Salamat. Salamat. O, sa susunod, magpa-cutics ka ulit, ha? Naman. Ano naman hindi inaabot ang pagkasira ng cutics yung kuko mo? Ano ka ba naman? Walang time. Peace. Naku, ikaw pa. O, busy ka. O, di marami kang pera. Melinda, ano na? Di ba sabi mo ngayon ang pangako mo na magbabayad? Aling Shoni, nakikiusap naman ako sa inyo. Bigyan niyo pa ako kahit 2 araw lang. 1 buwan pa lang naman ako hindi nakakabayad sa inyo. Bigyan mo naman ako. Huwag niyo naman akong gipitin na ganito. May customer ako. Siguraduhin mo ha. Kung hindi, ipahatak ko ang jeep ninyo. Pasensyahan tayo. Sige ho. Hindi. Saan ba lang ako di nakabayad eh? Kung magalit, akala mo kasi. Huwag! Takas ka pa, ha? Lumayar ako! Alam mo na mangyayari sa'yo pag hindi ka nakabayad. Ang lakas ng lubong mangutang. Pagbibigyan kita ng 1 linggo, ah. Ha? Hindi ka pala kabayad, papahuli kita sa pulis mo, kaibigan, ha? Ha? Ano na ako, miss? Mga anak, ito sukli nyo, ha? Teka na, ate. Sakit. Mga anak, anong ginagawa nyo rito? Tonyo, ano nangyari sa'yo? Ha? Kayo tong di umuwi ngayon, magtatanong-tanong kayo. Totoo nga ang balita. Lalo nyo pang nanalo sa loto. May bahay, may pera, may pangkabuhayan showcase. At alam ko na kung magkano na kumong pera. Ambunan nyo naman kami. Ay!
Anong ginagawa niyan dito? Huwag mo sabihin dito yan nakikitira. Tinutulungan ko lang si Nanay Lupi na dapat kayo ang gumagawa. Sandra, ako na bahala sa mga anak ko. Wow! Ang gara na ya. Pwede ba dito na lang ako tumira? Parang sarap matulog dito, Nay. Pero Nay, kung ayaw nyo naman, ayos lang din. Manghihiram sana kami ng pera. Pwede sana. Yun na lang. Pera? Talaga bang wala nang mahalaga sa inyo kundi pera? Hindi ko man inuobliga sa inyo na bayaran niyo yung gastos ko sa ospital o kaya bigyan niyo ako ng pambili ng gamot. Ang hinihiling ko lang ay makasama kayo, makita kayo mga anak ko habang ako'y naghihirap. Pero hindi kayo dumating hindi kayo nagpunta, wala kayo, wala. Sus! Nay! Makakarindi. May na naman kayo sa kadramahan ninyo eh. Ito na nga po, nandito na kami. Ang gusto ninyo? Pwede ba? Gusto ko na magpahinga. Sumasama ang pakiramdam ko. Kung pwede lang, kumalis na kayo. Pakiusap lang. Ano ba yan, ate? Alam naman kailangan ko ng pera eh. Hindi pwedeng umalis tayo na hindi na ako yung parte natin. Hindi. Hindi talaga ako papayag. Kailangan ko din ng pera. Babalik tayo dito. Buwisit kasi yung Sandra na yan eh. Ang nanunulsol kay nanay eh. Kapaingay. Isa lang natin. Dapat hindi niya tayo makita. Kung takuha natin yung pera, sumipat na tayo. Ay, hindi ka na. Sa may kwarto. Baka magising. Hindi ka na. Hindi. Please. Kasi tinatago niya yan. Ito. Ate. Ito na. Hindi. Kulang pa yan. Maghanap ka pa. Kung hindi lang yan yun. Ito, sa lalim. Bilisan mo. Hoy! Magkakita kayo? Kailan niyo sa Ay, huwag kayong makulit ah. Nay! Nay! Uy! Ano ko? Ano ba ito eh? Wala. Ay! Buli na ako. Bitawan niyo nga ako na aray! Nasasaktan ako! Bakit kasi hindi nilang kusang loob na tulungan mo kami? Aray! Nay, gipit lang kami. Tulungan mo kami. Ay! Anong ginagawa niyo sa matanda? Magdanakaw kayo, no? Di. Ninanakawan niyo yung matanda. Di. Nanay namin to. Nanay namin to. Bakit kami magnanakaw? Nanay niyo, bakit umiiyak at ayaw sumama sa inyo? Na? Di. Nay, sabihin mo nga, Nay. Sumama na lang kayo sa amin. Kayong dalawa. Nay, sabihin mo. Sumama na kayo. Ay, naku! Wala akong ginagawa. Tara, Sige, dali nila. Wala nga, hindi mo lang ginagawa. Ay, doon, ma. Dito na! Nay. Nay! Nay. Happy birthday to you. Yay! Salamat sa inyo lahat. Ang babait niyo talaga sa akin. Mahal na mahal niyo ako. No? Opo. Ano ang hiling mo sa birthday mo? Alam mo, malabo mangyari kasi gusto ko sanang makita ang mga anak ko eh. Namimiss ko na rin sila. Gusto ko silang makasama. Gusto ko silang makita.
Sige na nga. Kain na kayo, kain na kayo. Sige, kain na po, kain na po. Kumain ka na rin, ha? Kumain ka rin. Nanay, kayo kumain na po. Oo, sige. Sige lang. Kayo na muna. Sige na. Ako na bahala. Makita ko lang kayo, busog na ako. Sandra, okay lang bang makausap namin si nanay? Huwag kang mag-alala, hindi kami manggugulo. Happy birthday po. Ay, happy birthday po. Nagdala po kami pansit. Pero ito yung pansit na niluluto niyo po nung bata pa po kami pag-birthday namin. Salamat, anak. Happy birthday, Nay. Salamat, anak. Sana po. Sana mapatawad niyo po kami. Ang tagal ko kayong hinintay. Natagalan po kami kasi nahihiya kami sa inyo. Para makabawi po, inayos na rin po namin yung buhay namin. Mas may trabaho na po ako, Nay. Hindi na po ako pasaway. Hindi na ako umiinom. Mahal po namin kayo, Nay. Mahal ko kayo. Malayong-malayo na po yung buhay namin ngayon sa buhay namin noon. Mas na ako, Nay. Aalagaan namin kayo. Babawi kami sa inyo. Ano po? Marami ang nagsasabi, hindi naman responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Pero sana, kahit pa mahirap ang buhay, ay huwag nating kalimutan na suklian sila kahit sa maliit na paraan. Pisikal na pananakit at masasamang salita, sariling anak din mismo ang nagparanas nito sa 72 taong gulang na si Nanay Teresita. Kahit anong hirap ko dating maliit pa sila, maglabandera ako para lang mabuhay sila. Sobrang sakit. Pero ang inaano ko lang, dasal na lang ako ng dasal sa Diyos. Ang sanhi ng mga alitan ay nag-ugat daw sa mga chismis ng dating katulong ng anak ni Nanay Teresita. Tiniis ni Nanay Teresita ang pagmamalupit ng kanyang anak na babae alang-alang sa apo na may espesyal na pangangailangan na napamahal na sa kanya. Normal lang ang alaga ko sa kanya. Hindi ko siya iniisip na special child siya, hindi. Umabot ang kanilang gulo sa pagpapalayas kay Nanay Teresita ng anak niya. Uuwi na lang ako sa Cebu. Nang makauwi si Nanay Teresita sa kanyang probinsya, naging tahimik at maayos na ang lagay niya. Hanggang sa nabalitaan ni Nanay Teresita ang sitwasyon ng kanyang apo. Nagwawala raw ito at hinahanap siya. Bumalik ka na lang dito kasi kawawa naman si JR, hinahanap ka. Patawarin mo na lang ako. Gumaan yung loob ko, sabi ko, yung dasal ko ni Senior Santo Niño na natupad. Ito na rin ang nagbigay daan sa pagkakaayos ng mag-ina at muling pagsasama nila sa iisang tahanan. Mahalaga sa akin na meron kaming patawaran sa isa't isa kasi may mga anak din ho ako, nanay din po ako. Ayon sa eksperto, ang mga ganitong pangyayari sa loob ng ating tahanan ay mainam na nare-resolba ng agaran. Ang nagsasuffer ay ang ating mga magulang, ang ating elderly, especially kung hindi yan na makakain, hindi makatulog, and then yung trauma, emotional, mental, so yun. Kung ang perpetrator naman, ang nagkaroon ng cause ng kanyang, problema ay ang pamilya niya, pwede po nating ilapit ito sa ating DSWD. Ngayon ay makakausap ko na ng personal ang mag-ina. Ay, good evening. Ako si Vicky Morales at kayo po ay nasa wish ko lang. Salamat po. Ngayon po, ano yung gusto mong sabihin po sa anak niyo? Nagpasalamat din ako kasi naging nagbago na siya. Nagkasundo na kami talaga. Kaya naman, ano gusto niyo sabihin kay Mami? Siyempre, lahat tayo, di ba, yung Mami, iba. Yung Mami parati talagang nandyan eh. Pero pakita ko sa kanya na concern ko. Nasabi mo na ba sa Mami mo na mahal mo siya? Mahal mo siya? Mahal ko yung anak ko.
Siyempre, mahal din kita kasi anak kita eh. Bunso ko siya eh. Opo. Kahit anong, minsan kasi may mga problema siya, dinadasal ko maging maganda ang buhay niya. Yun lang po. Ano yung pinaka mahalagang bagay na ginawa sa'yo? Yung tinulungan ako sa mga bata. Kasi single mom kasi ako, ma'am. Ano na ka? Kakataon niyo ko. Eh, Nay, may mga hinanda kaming surprise para sa inyo. Ano po? Ang ganda po surprise lang. Ayan, Nay, surprise! Dito, Nay. Dito muna tayo, Nay. O, di ba bagay to sa inyo, Nay? Hatid namin ang mga negosyong ito sa kanya. May mga kakanin at palaman pang merienda, ready-to-wear clothes, at soap products na pwedeng ibenta. Pati na itong automatic water vending machine. Dalhin sa school ba? Sa school, o yan. Niya, Tama, oo nga. Kasi Marami. bili ng mga buki ng ganyan. Ganito na lang. I-refill na lang nila yung mga water bottle nila o malamig pa. Di ba? Siyempre, kakalimutan ba naman natin ang apo niyang nagbibigay ligaya sa kanya? Para maipakita pa ng kanyang apo ang talento nito sa pagguhit, ay meron na siyang kompletong art materials. Hindi mawawala ang Wish Ko Lang Savings. Wish ko lang savings para po sa inyo. At tulong medikal naman para sa kanyang mga pang-maintenance na gamot. Thank you po. Sige, Nay. Ayan. Mabigat ba, Nay? Hindi, okay lang. Nanginig lang sa tuwa. Minabuti na rin naming isama si Nanay Teresita sa isang doktor para ipatingin ang iniinda niyang sakit sa tuhod. Ituloy-tuloy na ang masasayang alaala ng pamilya dahil sagot na namin ang bakasyon nyo sa resort na ito. Iiwan namin sa mag-ina ang gold necklace na ito bilang tanda ng tunay at matibay na pagmamahal nila sa isa't isa. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan. Hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.